Kabilang pa rin sa best performing economy sa Asia ang Pilipinas kahit mas mababa sa target ng National Economic Development Authority ang naitalang gross domestic product sa huling quarter ng 2023. Yan ang ulat ni Soo Jin Kim. Isang food service worker sa kantin sa Maynila, si Alberto. Natutuwa naman siyang lumago ang ekonomiya at dumami rin ang mga may trabaho kabilang na siya. Ako? Ito. May trabaho ako sa food industry. Bumaba na yung mga walang trabaho, dumami yung may trabaho. Masaya tayo dahil siyempre maraming aangat sa buhay. Maraming hindi na magugutom o magkakaroon na ng mga trabaho. Kung siya lang, sabi naman ni Emer, hindi niya nararamdamang lumago ang kanyang pamumuhay. Marami raw kasi siyang kakompetensya sa kanyang trabaho. Mabigat pa rin eh. Wala pa rin talaga pag parang kahit na hirap pa rin talaga. Siguro mas maganda tutukan nila yung pagbaba ng mga diesel, ganyan, gasoline para kahit paano kaming mga rider kumita rin. Siguro tutukan na lang yung mga lahat ng pagbaba ng bilihin para mas maganda, ma'am. Ibinalita ng National Economic Development Authority o NEDA ang kabuang lagay ng ekonomiya noong nakaraang taon at sa huling 3 buwan. Tumaas sa 5.6% ang growth rate o ang gross domestic product o GDP. Today, we are pleased to see that our economy has sustained its growth, expanding by 5.6% in the fourth quarter of 2023. While this growth is below our target of 6 to 7% for 2023, it keeps us in the position of being one of the best performing economies in Asia. Among those that have already released their quarter 4 2023 GDP growth figures, we follow Vietnam with 6.7%, while surpassing China 5.2% and Malaysia. More importantly, our full year GDP for 2023 is now 8.6% higher than pre-pandemic levels. Mas mabagal kung ikukumpara sa paglaki na nakamit noong 2022. Pinakamalaking contributor sa paglakas o pagtaas ng GDP ang service industry, na may pinakamalaking kontribusyon na 4.5 percentage points. Pinakamalaking contributor naman sa paglago ng mga industriya ay ang financial at insurance activities. Kasunod naman ang wholesale at retail ng motor vehicles. We welcome the robust growth in spending for restaurants and hotels, transport and recreation, reflecting the improvements in the labor market and steady growth in remittances. Sa expenditure o ang kabuang paggastos, ang pinakamalaki pa rin ay ang household expenditure. Kasunod ang construction at pangatlo ang durable equipment. Katunayan, ang household expenditure para sa fourth quarter ay mas mabilis lumago kaysa noong third quarter. Nababahala naman ang NEDA sa naging pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa inflation. Ani ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangang mabalanse ang presyo ng pagkain. Ayon sa NEDA, mahalagang mapagtuunan ng pansin ang streamlining ng mga polisiya at pagpapatupad ng ease of doing business upang lalong mapasigla ang pamumuhunan sa bansa. Napanatili naman ng sektor ng construction ang double-digit growth. Resulta ng Build Better More program at pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Bumagal naman ang export sector. Ayon sa NEDA, ngayong araw ilalabas ang Philippine Development Report o PDR. Dito makikita ang ebalwasyon ng mga programa at polisiya noong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Masigla naman ang outlook para sa Pilipinas ngayong 2024. Pumapangalawa sa highest among the emerging economies kung saan nangunguna ang India na may 6.5 rating at lumalapit ang Pilipinas sa 6.0. Soo Jin Kim, para sa Bayan.